Purihin ka, O aming Panginoong Hesukristo, ang bugtong na anak ng Diyos na buhay, ang pangalang higit sa lahat ng pangalan, ang Panginoon na mga Panginoon, Hari na mga hari, purihin ka magpakailanpaman. Dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, dakilang El Shaddai. Muli sa araw na ito, pinasasalamatan ka namin sa lahat ng kabutihan patuloy mong ginagawa sa buhay namin. Karapat dapat lamang na sa araw na ito, ikaw ay aming papurihan, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Ganon din po ang bugtong mong anak na si Jesucristo na aming Panginoon at tanging tagapagligtas. Purihin ka, Panginoong Jesucristo, sa lahat ng kabutihan, walang sawa mong ginagawa sa amin, sa tapat mong pagmamahal sa amin, sa ginawa mong pagliligtas sa amin, Panginoong Jesucristo, sa pamamagitan ng pag-aalay mo ng iyong buhay para sa aming katubusan. Salamat, Panginoong Hesus. Salamat sa kalayaan na kami, Panginoong Hesus, ay makapagsamba sa iyo sa araw na to, makapagbigay sa iyo ng mga papuri na nawa, O Diyos, sa mga sandali pong ito. Anuman ang aming taglay na karumihan ay patuloy mo kaming linisin sa pamagitan ng banal mong dugo, Panginoong Jesucristo. Patawarin kami, O Diyos, sa mga umiral sa aming isipan, sa aming kalooban, maging sa aming mga salita na hindi mo kinalulugdan. At dalangin namin, linisin mo kami ng iyong banal na dugo, nang maging karapat-dapat ang lahat ng aming gagawing paglilingkod, O Diyos, pagpupurit pagsamba ay maging kalugod-lugod sa iyo, magbigay sa iyo ng tunay na kagalakan. Dakilang Ama naming nasa langit, ikaw ang Diyos na nalulugod na ipagkaloob sa amin ang lahat ng makakabuti para po sa amin. At buong puso po kaming nananalig na sa hapong ito, anuman ang aming kahilingan, ipagkakaloob mo sa amin sa ngalan ng aming Panginoong Jesucristo. Samahan mo kami, O Diyos, sa aming pagtitipon at patuloy dalangin namin, Ama, iparanas mo sa amin ang iyong makapangyarihang pagkilos sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon.
Kristo ay narito na, litan ay iwasan na, tayo ay tutulungan na. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na. Tanging lakas at pag-asa naririto sa tuwing na nakahandang tulungan ka. Hallelujah, lagi na siya ang kasama sa hirap man at ginhawa. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na. Tanging lakas at pag-asa. Hallelujah, 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 Purihin natin ang Panginoon. At ang mabuting balita ay ating tunghayan mula sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesus ayon kay San Mateo. Kabanata po ay 10, simula mga talata 34 hanggang sa susunod na mga talata. Huwag ninyong isiping na parito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Naparito ako upang magdala ng tabak, hindi kapayapaan. Sapagkat naparito ako upang papaglabanin ang anak na lalaki at ang kanyang ama, ang anak na babae at ang kanyang ina, ang manugang babae at ang kanyang biyanang babae, at ang kaaway ng isang tao, ang kanya na ring kasambahay. Ang umiibig sa ama o sa ina ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o babae ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang hindi nagpapasan ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nag-iingat ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito, at ang nawawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay magkakamit nito. Ito ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Papurihan natin ang ating buhay at makapangyarihan Diyos. Sa Kanya ang mga papuring palakpak na yan. Sa Kanya ang lahat ng papuri, pagluluwalhati ngayon at magpakailanman. Hallelujah, hallelujah. Siya ang karapat dapat purihin ng lahat ng nilalang sa langit, sa ibabaw ng lupa, maging sa ilalim ng lupa. Amen? Sapagkat tanging pangalan ni Jesucristo lamang ang pangalan na karapat dapat natin sambahin at papurihan. Amen? Handa na ba kayong makinig
Sinong handa ng makinig? Amen. Okay, lahat ng handa pwede nang maupo. Muli isang mapagpala at magandang hapon sa inyong lahat. Salamat sa ating Panginoong Hesus. Dumating na naman ang araw na kung saan ay ang mga pagpapala ng Diyos ay inilaan sa atin. Amen? Na alam po natin lahat iyan ay lubos nating nakakamtan sa tuwing tayo lumalapit sa trono ng mahabaging Diyos. At ang isa sa alam natin na kapag tayo dumadalo sa banal na misa, dumadalo sa ganitong pagtitipon para patuloy na pakinggan ng salita ng Diyos, ay paglapit natin sa trono ng mahabaging Diyos. Amen? Kaya sa tuwing tayo lalapit, umasa ka lagi na hindi kabiguan ang aanihin mo. Amen? Dahil hindi po kabiguan ang ipinapangako sa atin ng Diyos, kundi katiyakan. Amen? Katiyakan na ipagkakalob niya sa atin ang ating mga kahilingan. Purihin natin ang ating Panginoong Hesukristo. Sa atin po ngayon na ebanghelyo na ating tinunghayan ay makikita po natin na dito ipinapahayag ng ating Panginoong Hesukristo na wag natin isipin ang kanyang pagparito ay magdadala ng kapayapaan sa lupa. Kapayapaan sa lupa. Amen? E di kung hindi siya magdadala ng kapayapaan sa lupa, e di ano dala niya? Kaguluhan. Amen? Di po ba? Kasi ang sabi po, wag nating isipin na sa kanyang pagparito ay magdadala siya ng kapayapaan sa lupa. Kundi ang sabi po dyan, ay naparito ako upang magdala ng tabak, hindi kapayapaan. O di malinaw, di po ba? Naparito siya, hindi magdala ng kapayapaan, ang dala-dala niya ay tabak, ang sabi po riyan. At ang pangalawa, sabi po dito, sapagkat naparito ako upang paglalabanin ang anak na lalaki at ang kanyang ama, ang anak na babae at ang kanyang ina, ang manugang na babae at ang kanyang biyanang babae. At ang sabi dito, ang kaaway ng isang tao ay ang kanya na ring kasambahay. O di, gulo? Gulo talaga ito, di po ba? Kasi sabi nga, ipinapakita dito kung paano magkakaroon ng kaguluhan. Ang sabi po, hindi po iyan kapayapaan, mga kapatid. Pag sinabing tabak, saan ba ginagamit ang tabak? Amen? O sabihin na lang natin, pagputol na lang. Amen? Pagputol, kapag pinutol, minsan yung mga bagay na pinuputol, nahahati. Di po ba? Nahahati, mga kapatid, sa ating Panginoong Hesukristo. At ito po, ang sabi po dyan, ang kanyang pagparito ay para po siyang nagdala ng tabak. Na kung saan, maari, meron siyang gustong putulin. Amen? Meron siyang gustong hatiin at alam naman natin kapag sinabi pong hati-hati, magulo talaga iyan. Amen? Kasi nagkakaroon lang ng tunay na kapayapaan kapag mayroong tunay na pagkakaisa. Amen? Kayo po ba'y nagkakaisa? Pumalakpak nga pong mga nagkakaisa. Ayan, diba? Kaya tayo po kapag sa ating tahanan ay mayroong pagkakaisa, may kapayapaan. Amen? Pero kapag tayo naghahati-hati, nagkakabahabahagi, ay nagiging magulo ang lahat. Di po ba? Nagkakaroon ng tunay na kaguluhan. Na tila baga ang paghahari ng Panginoong Hesukristo, ang kanyang pagparito sa salita niyang nagdala siya ng tabak, parang ang paghahari ng Diyos ay magbubunga ng pagkabahabahagi. Amen? Yung dati po na kung saan ay payapa, na pagsasama ay mapupuno ng kaguluhan. Kaguluhan. At ito po ay tatanawin po natin, kapatid, kung ito'y mapupuno ng kaguluhan, tila baga ay magkakaroon ng paglaban-laban. Maghahari sa puso ng tao ang pag-ibig. Maghahari din sa puso ng tao ang galit. E kung iba-iba ang naghahari sa puso ng tao, magulo iyan. Amen? Magulo po iyan, hindi yan magkakaisa. Kaya dyan po magsisimula yung tinatawag po na kaguluhan. Dito, ang sabi po dito ng ating Panginoong Hesukristo, ang umiibig sa ama o sa ina nang higit kaysa akin ay hindi karapat-dapat sa akin.
ang umiibig sa anak na lalaki o babae nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Purihin po natin ang ating Penso Kristo. Sinasabi po dyan ng ating Penso Kristo, may pag-ibig na umiiral sa puso po ng tao. Amen? At kung ang pag-ibig na umiiral sa puso po ng tao ay tawag po nito, ay nakatuon lamang sa iisa. Amen. Nakatuon lamang doon sa iisa, maari mayroon dapat pag-ukulan ng pag-ibig, na kapag hindi mo na pag-ukulan ng pag-ibig, maari po ay magsasanhi ng kaguluhan. Amen? Magsasanhi po yan ng kaguluhan. Kaya ipinapakita po dito, mga kapatid, sa ating Penso Kristo, ang sabi po, ang umiibig sa kapwa o ang umiibig sa kanyang mga mahal sa buhay nang higit kaysa Diyos, ito yung mga tao na kung saan umaasa sa tao. Nagtitiwala sa magagawa ng tao sa kanila, nagtitiwala sa maibibigay ng tao sa kanila. Pero ang umiibig sa Diyos nang higit kaysa tao, kaysa sino paman, ay umaasa sa magagawa ng Diyos. Nagtitiwala sa magagawa ng Diyos sa kanyang buhay. Amen? Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang taong higit na tawag po nito, ang taong higit na ating iniibig. Amen. Kung ang ating pag-ibig ay higit yung pag-ibig natin sa tao kaysa Diyos, di po ba? Na dapat ang Diyos ang dapat unahin, yung mga taong iniibig natin ng higit kaysa Diyos, hindi yan papayag na may kahati sila sa pag-ibig natin. Amen? Kaya kapag dumating may kahati na sila sa pag-ibig natin, magulo na iyan. Amen. Hindi po ba? Kaya minsan, masasabi po natin, mga kapatid, na yan yung mga tao na minsan ay masabi natin, mga taong labis nating minahal. At dahil sa labis nating pagmamahal po sa kanila, na tila baga masigit pa kaysa Diyos, di ba? Na kung gaano sila kahalaga, mga taong ayaw natin mawala sa buhay natin, ayaw natin mapawalay sa atin, ganun din naman sila. Na tila baga sila yung mga tao na minsan para sa kanila nabubuhay sila dahil sa pag-ibig mo. Meron bang ganon? Di po ba? Nabubuhay sila dahil sa pag-ibig mo na ipinaparanas, ipinapadama po sa kanila. Kaya minsan nasasabi nilang, hindi ako mabubuhay kapag wala ang remittance mo. Ay, kapag wala ka sa buhay ko. Di ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Ito po sila kasi yung mga umaasa sa atin. Amen? Mga tao na nasasabi nila, hindi sila mabubuhay, para baga silang nabubuhay dahil sa pag-ibig na ipinapadama po natin sa kanila, na tila baga lahat ng panahon para sa kanila, di po ba? Yung mga kayamanan, anumang mga bagay meron para po sa atin, talagang para iyan, inilalaan natin para po sa kanila. At ano pa mang mga magagawa natin, lagi nating kasama pa rin sila. Nasasabi natin, lahat iyan ay gagawin ko para sa inyo, di po ba? Kaya sila yung mga tao na kapag ganito po sila natin minahal, hindi yan sila papayag na magkakaroon sila ng kahati sa pagmamahal na ibinibigay natin sa kanila. Amen? Pero mga kapatid sa ating Panginoong Jesucristo, ang ating Diyos kasi, kung tayo'y tunay na nagmamahal po sa kanila, ay hindi papayag ang Diyos na yung pagmamahal na iniuukol natin sa kanila ay ikakapahamak nila. Amen? Bagkus nais ng Diyos, kung tayo tunay na magmamahal sa kanila, yung pagmamahal na iuukol natin sa kanila, yung tiyak na magkaroon na kung saan magdadala o magdudulot talaga sa kanila ng makakabuti. Kaya minsan dumarating sa buhay po natin na tayo'y liwanagan
naliliwanagan. At ano po yung liwanag na yan? Minsan mga kapatid, minsan ay isang katotohanan na minsan gumigising po sa atin. Na katotohanan na gumigising po sa atin na may masigit na dapat tayong mahalin kaysa kanila. Amen? At yung dapat mahalin kaysa kanila, alam po natin po yan, walang iba kundi ang ating Diyos. Amen? Ang ating Panginoong Jesucristo, na minsan dumarating ang punto na kapag po naliwanagan tayo, amen, kapag kinatag po ni Kristo yung puso po natin, minsan yung pag-ibig na dating nakatuon sa kanila, na ibabaling tuloy sa ating Panginoong Jesus. Amen? Na ibabaling po yan sa ating Panginoong Kristo. Bakit mga kapatid? Yung dati nating labis na pagmamahal natin sa kanila ay minsan naglalayo sa Diyos. Amen? Yung labis nating pagmamahal sa kanila minsan ay naglalayo sa Diyos. Bakit po? Kasi ang kanilang pag-asa ay laging nasa atin. Yung kanilang tiwala ay laging nasa atin. Amen? Kaya nalalayo sila sa ating Diyos, sa atin na lang sila lagi nakatuon. Sa magagawa na lang natin sila lagi nakatuon. Pero ang nais kasi ng Diyos, ang tunay na pagmamahal ay hindi sila dinadala sa ikakapahamak nila, kundi dinadala sila doon sa tiyak na makakabuti po sa kanila. Kaya tayo, kinakatagpo ng Diyos. Amen? Kinakatagpo tayo ng Diyos na isang araw, yung pagmamahal meron tayo para sa kanila ay tila bagang inaagaw ng Diyos sa kanila. Amen? Inaagaw ng Diyos na nais ng Diyos yung pagmamahal na yan ay maibaling po sa ating Diyos. Amen? Kasi kapag naibaling natin yung ating pagmamahal sa Diyos, pagmamahal po sa Diyos, ang Diyos na iyan, mga kapatid, ang makikitaan natin ng masigit na mabuti na kung saan maibibigay natin para sa kanila. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya kapag naibaling na yung ating paningin minsan, yung ating puso, yung ating pagmamahal sa ating Diyos, problema iyan. Amen? Nagkakaroon ka ng problema. Bakit? Yung oras dati para sa kanila, mabibigay mo na kay Lord. Amen. Minsan, yung mga bagay na minsan, di po ba, ay inaasahan nila sa iyo, minsan nababawasan na kasi minsan nagagamit mo na para parangalan ang Diyos, para unahin ang Diyos kaysa kanila. Di po ba? Yung mga bagay na minsan, mga kapatid, ay nagagawa mo para sila pasiyahan, minsan, hindi na naibibigay po iyon. Minsan, ay nailalaan na natin para sa ating Panginoong Jesucristo. Amen? Kaya kapag naramdaman nila minsan na tila baga may kahati na sila sa pagmamahal mo, hindi na sila nagiging masaya. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Kristo. Pero alam po natin, mga kapatid, na ang higit nating kailangan sa buhay po talaga natin, para kaya tayo kinakatagpo po ng Diyos na kung saan yung pagmamahal meron tayo sa kanila, minsan binibihag ng Diyos ang puso natin, maituon po sa Diyos kasi ito yung mas makakabuti. Ang mas makakabuti, mga kapatid, sila po ay mailapit natin sa Diyos. Amen? Mailapit natin sila sa Diyos, madala natin sila sa Diyos o hindi kaya ay madala natin sa kanila ang paghahari po ng Diyos. Tayo, anumang oras pwede tayong mawala sa kanila. Ano? Kaya kanina, narinig ko yung salita ni Father. Sabi ni Father, marami na siyang kasabay na mayroong na-diagnose ng cancer po. At mga nakasabayan niya, kinuha na ni Lord. Kaya sabi niya, baka ako na ang kasunod. Totoo po yun. Totoo po yun. Handa po siya. Alam niya, di po ba? Ang mahalaga, mga kapatid, sa ating Panginoong Kristo, ang word niya kanina doon, sabi niya, ay marami nang dapat ipagpasalamat sa Lord. Parang hindi ka na, parang masasabi niya na sa kanyang buhay na
Ano mang oras kunin ako ng Lord, okay na, maraming siyang ginawang kabutihan sa buhay ko. Amen? Na ito po yung kabutihan na dapat maranasan ng ating mga mahal sa buhay. Kaya minsan, dumarating ang oras talagang kakatagpuin ka ng Diyos, na dahil alam ng Diyos, ito kung yung pagmamahal na inuulalaan mo sa kanila, kung ang Diyos na ito ang madala natin sa kanila, yun ang tunay na pagmamahal. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Malakas, malakas na papuri para sa ating Panginoong Jesus, na pag minsan, tayo po ay naghahangad ng masigit na makakabuti sa kanila. Amen? Pero minsan yung hinahangad nating mas makakabuti sa kanila, hindi nila iyon maunawaan. Amen? Yung sabihin mo na, kailangan ninyo si Lord. Amen? Higit iyon makakabuti po sa kanila. Ito ang tunay nating kailangan. Makilala natin ang Panginoon. Pero yung higit na yon, na kung saan paghahangad mong mabuti para sa kanila, hindi ganon nila maunawaan. Amen? Hindi ganon kadali para yun sa kanila, kasi para sa kanila, bukas po ang kanilang paningin doon sa mga bagay noon na kung anong naibibigay mo sa kanila. Amen? Doon bukas ang kanilang pananaw sa pagmamahal na ipinapadama natin sa kanila sa pamamagitan ng kung saan pagbibigay ng maaring maibigay natin sa kanila na nagpapakita ng ating pagmamahal sa kanila. Doon sila gising, doon sila mulat sa bagay pong iyon. Amen? Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Na noong araw, nasasabi po natin, ganito tayo, noon ay para bagang sinasabi natin ay, tawag nito, ganito tayo noon, sinasabi natin, mayaman na ang Diyos, ba't mo pa siya bibigyan? Di po ba? Mayaman na ang Diyos, ba't mo pa siya bibigyan? Kaya minsan, ang sinasabi natin, Lord, pasensya ka na, ito lang Lord. Di ba? Ito lang nakayanan ko. Minsan ganun tayo, di po ba? Pagdating kay Lord. Pero pagdating minsan sa mga mahal natin sa buhay, halimbawa anak, magkakaroon yung anak ng kaarawan. Kaarawan. Di po ba? Hindi mo pwedeng sabihin sa anak mo, anak, pasensya ka na, pagtiisan mo na lang ito. Amen? Hindi natin pwedeng sabihin po yun. Pero yung higit pa doon sa sa kaya natin na pagmamahal, higit pa doon ang ibinibigay nating pagmamahal. Hindi ka papayag na kung ano meron na lang, yun na lang ibibigay mo sa anak mo, sa kanyang kaarawan. Anong gagawin mo? Yung higit pa sa makakaya mo, ibibigay mo. Ano yung higit sa makakaya? Kung kinakailangan mangutang ka. Amen. Pero kay Lord, hindi mo gagawin yon. Amen? Pero minsan sa ating mga mahal sa buhay, mga kapatid, minsan hindi tayo papayag na ito lang yung kaya ko, ito lang ibibigay ko sa iyo. Pero minsan dahil sa ating pagmamahal sa kanila, higit pa sa kung ano meron tayo minsan ang ibibigay natin sa kanila. Kung kinakailangan mangutang tayo. Maibigay lang natin ang padama sa kanila, yung talagang pagmamahal na nais natin at gusto nilang ipadama natin sa kanila. Amen? Tama o tama? Palakpakan natin ang Panginoong Jesus. Glory to God. Hallelujah. Hindi nga, pero ngayon, dahil kay Lord ka na, anong sasabihin mo sa kanila? Anak, pasensya ka na. Magtiis muna tayo, anak. Unahin natin si Lord. Amen? Hindi ganun kadaling unawain iyon sa kanila. Amen? Hindi ganun kadali yan, mga kapatid, na kung saan ay umaasa tayo nasasabi natin sa kanila, anak, unahin natin si Lord, kasi natatanaw natin kapag inuna natin si Lord, meron pang mas ibibigay sa atin ang Lord na mas maganda, meron yung hindi ko kayang ibigay sa inyo na maganda, mas maibibigay ng Panginoon sa inyo kung uunahin natin si Lord. Pero sa kanila, hindi ganun kadali po yun. Amen? Kasi para sa kanila, may kahati na sila sa buhay mo. Hindi na sila ang una sa buhay natin na dati wala kang marinig, wala silang marinig sa iyo, magtiis ka muna, kundi ang lagi mong sinasabi, huwag kang mag-alala, akong bahala sa iyo. Amen?
Pero ngayon, dahil kay Lord, sasabihin mo, tiis-tiis kayo. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoong Hesukristo. Na dito po minsan, alam po natin na ang sabi po, dito ang kaaway mo na rin ang iyong kasambahay. Amen? Bakit? Kasi ikaw, iiral ang pag-ibig, meron ka. Ang pag-ibig ngayon, iibigin mo ang Lord, nung makilala mo si Lord, sila naman magagalit sa iyo dahil sa ginagawa mong pagmamahal sa Diyos. Amen? Kasi tila baga sila napabayaan natin. Na ang sabi nga ng Panginoong Jesucristo, ito lang inyong tatandaan. Kung napupuot sa inyo ang mundo, bago napuot ang mundo, napuot na yan sa akin. Amen? Kaya napupuot ang mundo kasi nahati na kayo. Dati, mahal kayo ng mundo. Ngayon, hindi na kayo mahal ng mundo kasi kinuha ko na kayo buhat sa sanlibutan. Amen? Hiniwalay na tayo ng ating Jesucristo nang sa ganun mga kapatid, tayo po'y daluyan ng tunay na pagpapala na masigit na kailangan ng ating mga mahal sa buhay na hindi man nila iyan maunawaan, pero kinakailangan mga kapatid, yung pagpapala na yan ay masikap nating madala sa buhay po nila. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi po dito sa ating binasa, ang sino mang hindi magpasan ng kanyang krus ay hindi karapat-dapat sa akin, ang sabi ng ating Jesucristo. Sinong gusto po na kung saan makasama sa langit? Sabi po, kung gusto natin makasama sa langit, sabi ni Lord, ang sabi niya, dapat akong ibigin mo kaysa kanila. Amen? Akong unahin mo kaysa kanila. Ang sabi, ang sabi ng Panginoong Hesus, sabi niya, di ba, paano niyo maibig-ibig ang Diyos na hindi niyo nakikita kung ang inyong kapatid na nakikita niyo, hindi niyo maibig-ibig? Di ba? Sasabihin sa iyo ng pamilya mo, di ba sinabi yan ng Diyos? Na kapag minahal mo kami, pagmamahal mo yun para sa Kanya, ba't mo kami iiwan? Di po ba? Dumarating yung puntong ganon, mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo, na minsan sasabihin po, baka yung ibang tao maliligtas sa paglilingkod mo, kaming mga mahal mo sa buhay, hindi maligtas. Kadil, para sa kanila minsan, hindi pagmamahal ang kanilang nadarama kapag minsan inuna mo si Lord kaysa kanila. Para sa kanila, napapabayaan po natin sila. Pero tayo nananalig na kapag inuna natin ang Diyos, may Diyos na hindi sila pababayaan. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. May Diyos na wala man sila sa piling po natin. Amen? Wala man sila sa tabi po natin, pero alam natin, may Diyos na hindi sila iiwan, hindi sila pababayaan kapag inuna natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya sabi po dito, ang sino mang hindi magpasan ng kanyang krus ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, halika kayong lahat na nabibigatan sa inyong pasanin, lumapit kayo sa akin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at mababang loob. At magkakaroon kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Dito isa sa titingnan po natin dito mga kapatid ay ang bayang Israel noon po ay masasabi natin para bagang pagod na sila kasi kahit anong gawin nila, hindi sila makakagawa ng tama sa paningin ng Diyos. Kung ikaw lagi mong ginagawa ay mali, mapapagod ka talaga. Amen? Pero kapag yung lagi mong ginagawa ay tama, nakakatuwang gumawa lagi ng tama. Di po ba nang mabuti? Pero kung sa lahat mo na lang ginagawa, tila bagay wala kang mabuting nagagawa, minsan nakakasawa din, nakakapagod na rin. Eh ikaw ba naman, kung 613 na utos ang susundin mo araw-araw, paano masunod yan? Amen? Kaya sabi ng Panginoong Hesus, para gumaan ang buhay nyo, tuturuan ko kayo, ito na lang ang utos ko na dapat nyong sundin. 2 na lang. O sa tingin nyo, mabigat pa ba yun? Ikumpara sa 633 na utos, na kahit anong gawin mo dyan, hindi mo magagawa iyan. Amen? Lagi mong isipin, pabigat lahat po iyan. Pero ang sabi ng Panginoong Hesus, ito na lang ang utos ko para hindi na mabigat para sa inyo. Anong utos na yon? Ibigin mo siya at ibigin mo ang iyong kapwa.
Mahirap pa ba yun? Sabi nung nagtanong sa Panginoong Jesucristo, sabi niya, tama ang sinabi mo. Tapos sabi ng tao, sino yung aking kapwa? Ayun ang malaking problema. Yun ang malaking problema, yung tanong niya, sino ang aking kapwa? Kasi ang sabi ng Panginoong Hesus, ibigin mo ang Diyos at ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng pag-ibig mo sa sarili. Ang tanong niya, sino ang aking kapwa? Talagang magkukulang siya. Hindi niya masusunod kasi hindi niya kilala kung sino ang kanyang kapwa. Kayo kilala niyo bang kapwa niyo? Tumingin ka sa kanan. Tumingin ka sa kaliwa. Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Glory to God. Hallelujah. Kaya ito po na kung saan mga kapatid sa ating Panginoong Jesucristo, si San Pablo, alam po natin, nung si San Pablo po ay tawagin ng Panginoong Jesucristo, ito lang sinabi ni San Pablo. Ang sabi ni San Pablo ay, baliwala ang aking buhay, magampanan ko lang ang tungkuling ibinigay sa akin ni Kristo. Amen? Tungkulin, pag sinabing tungkulin, nakabalikat po yan. Amen? Nakaatang po yan sa ating balikat na dapat natin po gawin po yan. Pero sabi ni San Pablo, baliwala ang kanyang buhay, magampanan niya lang yung mga tungkulin pong iyan. Amen? Yung pasanin na ibinigay sa kanya ng ating Panginoon Kristo. At ano yung pasanin na yan? Ang sabi ni San Pablo ay, ang ipangaral ang mabuting balita tungkol sa kagandahang loob ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya para kay San Pablo, para madala-dala niya iyan, mapasan-pasan po yan ni San Pablo, mga kapatid. Ang sabi ni San Pablo, hindi bali maging kalugihan sa akin ang lahat. Amen? Hindi bali lahat ng pakinabang sa buhay ko. Kapag sinabing pakinabang sa buhay ko, pinag-aralan ko na pwede kong pagkakakitaan. Amen? Lahat na kung saan maaari sabihin ni San Pablo, pag sinabing lahat ng pakinabang sa buhay ko, yan yung mga bagay na alam po natin na kailangan natin para mabuhay sa daigdig po na ito. Amen? Pero ang sabi ni San Pablo, hindi bali mawala iyan. Basta para sa akin, yung inilagay niya sa balikat kong pasanin, na ipangaral ang mabuting balita saan man dako. Ang sabi ni San Pablo, hindi baliwala sa akin ang aking buhay, magampanan ko lang ang lahat pong ito. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Maging sa atin, noon ang ating pasanin, tawag nito, dalhin sa ating mga mahal sa buhay ang lahat ng kanilang pangangailangan. Kaya kayod tayo dito, kayod tayo doon, kuskus dito, kuskus doon. Di po ba? Kasi gusto natin, mapasa natin yung mga bagay na yan, madala-dala natin iyan para po sa kanila, yung mga bagay ng pagpapaligaya po sa kanila. Amen? Yan yung ating nais laging dalhin, pasanin, at iabot po sa kanila, mga kapatid. Subalit ngayon, mga kapatid, sa ating Panginoong Kristo, sino na ngayon ang ating pasanin? Ang ating pasanin ngayon, sila na. Bakit sila na ang pasanin natin ngayon? Kasi dahil sa panawagan ni Kristo, sila na yung uusig sa atin. Amen? Dahil sa pag-ibig mo sa ating Panginoong Hesus at pagtatalaga mo ng sarili mo sa ating Panginoong Kristo, sila ngayon na kung saan hindi na natutuwa dahil may kahati na sila sa buhay mo, ang ating Panginoong Jesucristo, sila na ngayon ang taga-usig po natin. Kaya pasanin natin sila sa pamamagitan ng kung saan sa kabila ng pag-uusig nila sa atin, andiyan pa rin ang pag-unawa at pagmamahal para sa kanila. Amen? Ang isang pasanin natin sila at ang pasanin natin bilang pasanin sila, kinakailangan madala natin sila sa ating Panginoong Jesucristo. Amen? Andiyan pa ba kayo? Gising pa ba kayo? Pumalakpak nga ang tulog? At least nagising na yung tulog. Sige, lahat ng gising pumalakpak po. To God be the glory. Hallelujah. Diba? Kaya yan sabi nga po sa sulat ni Timoteo, sa sulat ni Pablo kay Timoteo, kabanata po ay 5, talata po ay 8, ang sino mang taong hindi ko makalinga sa kanyang kapwa na kung saan ay malasakitang ilapit sa Diyos, sabi po dyan, masahol pa sa walang pananampalataya. Amen?
Kaya bilang mananampalataya, ang isa talagang ating pasanin ay ang ating mga mahal sa buhay na dapat natin mailapit sa Diyos kahit inuusig tayo niyan. Dapat hindi tayo sumusukong ipadama sa kanila ang pagmamahal ni Kristo para mabihag ang puso nilang lumapit sa ating Panginoong Hesus upang kilanlin sa buhay nila ang tunay na kayamanan na pagbibigay sa kanila ng kabutihan. Amen? Na hindi tulad ng ibinibigay natin noon na hindi pa natin kilala si Kristo. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Malakas na papuri sa Diyos na buhay. Hallelujah. Pangatlo po ang sabi po dito, ang nag-iingat ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. At ang nawawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay magkakamit nito. Ang sabi po dyan, ang sino man mawawalan ng buhay, mga kapatid, alang-alang kay Kristo, ang siyang magkakaroon ng tunay na buhay. Dapat nakaugnay sa ating Panginoong Hesukristo. Kung sinisikap natin sila noon na bigyan ng buhay sa pamamagitan ng pwede nating ibigay sa kanila. Mga bagay na pumupuno sa kanila ng kanilang buhay noon, ngayon kinakailangan madala na natin sila, magkaroon na sila ng ugnayan sa ating Panginoong Hesukristo. Mawawalan ng buhay, ang sabi po dyan. Dito po, sinasabi po ni San Pablo sa sulat niya po sa aklat po ng Korinto o sa aklat po ng mga sulat niya sa mga taga-Pilipos, kabanata po ay 3 at talata po ay 10, sinasabi po ni San Pablo ang ganito, ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na magmuli, makihati sa kanyang mga hirap at matulad sa kanya pati sa kanyang kamatayan. Sa pag-asang ako may muling bubuhayin. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi po ni Pablo dyan, sabi niya, nais niya na kung saan ay makabahagi sa mga paghihirap ng ating Panginoong Jesucristo. Paghihirap at ang sabi niya, nais niya rin matulad maging sa kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang Panginoong Jesus, alam po natin ay namatay ang ating Panginoong Kristong sumusunod sa kalooban ng Diyos. Amen? Sumunod siya sa kalooban ng Diyos hanggang kamatayan sa krus. At ito yung gusto ni San Pablo. Ang sabi ni San Pablo, kung anumang hirap na dinanas ni Kristo noon, nung siya nabubuhay sa daigdig na to, ang sabi niya, gusto ko rin maranasan iyan alang-alang kay Kristo. Amen? Parang sinasabi ni Pablo, hindi baling mamatay ako, basta mamatay akong katulad niyang sumusunod sa kalooban ng Diyos. Masaya na po ako doon. Di po ba? Masaya na po ako doon, ang sabi niya. Kaya ito yung kanyang nais na sabi niya, umaasa kasi siya kapag siya'y nakihati sa hirap ng ating Panginoong Kristo at namatay siyang tulad ng ating Panginoong Kristo, sumusunod sa kalooban ng Diyos, umaasa siya na bubuhayin din siya ng ating Diyos tulad ng ating Panginoong Jesucristo. Na dapat ito yung ating magiging pananaw sa panahon pong ito. Amen? Na alang-alang sa ating Panginoong Jesucristo, sabi nga po, magiging handa tayong ialay din ang buhay natin para sa Kanya. Handa ba kayo? Handa ba kayong ialay ang buhay natin para sa Panginoong Hesus? Minsan di po ba mahirap magtiis kaya minsan? Yung isusubo mo na lang tapos may lalapit sa iyo, hihingi ng pagkain, walang makakain. Di ba? Mahirap minsan yon gawin mga kapatid sa ating Panginoong Kristo. Tingnan nyo lang. Inuulitin ko po, minsan may mga kapatid tayo na kung saan ay nanghihingi, aakyat sa mga sasakyan, manghihingi, di po ba? Wala ka nang ibinibigay minsan, dami mo pang sinasabi. Di po ba? Yung mga sinasabi mo, hindi naman nakatulong sa kanya eh. Di ba? Sasabihin mo minsan, ang lalakas eh. Di po ba?
At hindi magsipaghanap buhay ito. Maalala ko yung sabi ni Brother Gomer, sabi nung mga disciple nag-report, Sir, ang dami doon na kung saan titigas ng mga ulo doon ng mga workers sa pinanggalingan ko. Sabi ni Brother Gomer, pasalamat kayo, may matitigas ang ulo. Kasi kung wala na tayong trabaho. Hindi po ba? Yung ko rin parating po sa inyo, pagkakataon na minsan may mga taong nangangailangan ng tulong. Amen? Kung walang lalapit sa iyo na ganun hingi ng tulong, di po ba? Alam naman, maghanap ka pa ng tutulungan mo. Andiyan na nga, lumalapit. Di ba? Pinagkakaitan pa namin natin na pagkakataon na makatulong tayo sa kanila. Di ba? Minsan lalapit sila, maglalagay ng sobre doon. Di ba? Naiwan ko lang, naranasan kasi dito na kayo tumagal eh. Minsan maglalagay sa hita mo ng mga sobre. Di ba? Kasi hindi mo naman inaabot. Kaya sa hita mo na lang linalagay. Pagkatapos, uupo doon. Di ba? Upo yung bata. Pagkatapos, babalikan yung mga sobre. Pag kinuha na yung sobre, saan na kinukuha yung sobre? Wala na sa hita, nasa sahig na ng sasakyan. Di ba? Pinupulot na lang doon sa sahig ng sasakyan. Kita niyo po yan? Lumalapit sila, ang linalapitan nila, Kristiyano. Pag sinabing Kristiyano, taong kumikilala kay Kristo. Nagbilang taong kumilala kay Kristo, linalapitan nila dahil inaasahan nila may mabuti silang mapapala sa mga Kristiyanong tulad natin. Amen? Pero pupulutin yung sobre, ando doon na sa baba, sa sahig na ng jeep, ng sasakyan, makataong lumapit, amen, na umaasa bilang taong kagaya niya, kapwa niya, may maitutulong, may mabuting magagawa sa kanya. Amen? Kung wala kang maibigay, wala kang mailagay sa sobre, o ayaw mo man lagyan talaga, ibalik mo ng maayos. Amen? Dahil kaya yun lumapit kasi umaasa siya ng pagmamahal buhat sa iyo. Amen? Na hindi mo man maibigay yung talagang pagmamahal na kanyang hinahangad, inaasahan para sa iyo, hindi mo man maibigay ng lubos iyon, kahit papano, magpadama ka pa rin ng pagmamahal. Amen. Purihin natin ang ating Panginoong Hesukristo na ito po ang nais ng ating Panginoon sa bawat isa po sa atin. Yan sabi ni San Pablo, kung si Kristo ay nagtiis ng ganitong hirap para lang maipadama sa atin yung pagmamahal, maiparating lang sa atin kung anong makakabuti para sa atin. Sabi ni San Pablo, yan ang gusto kong gayahin. Mamatay man ako, basta gumagawa ng mabuti tulad ni Kristo. Tumayo po tayong lahat. Minsan, ang sabi ni Satanas sa ating Panginoong Jesucristo, nakikita mo ba yung yaman ng mundong iyan? Yan ang kailangan mo para mabuhay sa mundong ito. Yung lahat ng kayamanan ng mundong iyan, sabi ni Satanas, yan ang kailangan mo para mabuhay sa mundong ito. Hindi ang Diyos ang kailangan mo. Pero anong sabi ng Panginoong Jesucristo? Sabi niya, nasusulat, ang Diyos lamang ang paglingkuran mo at wala ng iba. Parang sinasabi ng Panginoong Jesucristo kay Satanas, hindi yan ang tunay na kailangan ng tao para magkaroon ng buhay sa daigdig na to, kundi ang Diyos na nagmamahal sa Kanya. Amen? Yuko natin ang ating ulo at pikit natin ang ating mga mata. Pakinggan natin ang awitin pong ito. Damhin niyo po sa awitin pong ito ang mensahe po ng Diyos para sa atin sa hapong ito. Lord, I want to know you more. In your presence I feel secure. Even joy
just to serve you, Lord. Knowing you is my desire to glorify and praise you, Lord. I lift your name on high as I worship you. Knowing you is my desire to glorify and praise you, Lord. I lift your name on high as I worship you. My heart is trusting you, for your word is a message of truth. I lay my life to you. Forever I'm with you. My heart is trusting you, for your word is a message of truth. I lay my life to you. Forever I'm with you. Knowing you is my desire to glorify and praise you, Lord. I lift your name on high as I worship you. Knowing you is my desire to glorify and praise you, Lord. I lift your name on high as I worship you. Knowing you is my desire to glorify and praise you, Lord. I lift your name on high as I worship you. Knowing you is my desire to glorify and praise you, Lord. I lift your name on high as I worship you. As I worship you. As I worship you. Ang makilala ka, Panginoong Hesus, ang siyang tunay na hangarin ng puso po namin. Dahil sa presensya mo, tiyak kami ay ligtas. Pagsubok man ang aming daraanan, maglilingkod pa rin kami sa iyo. Amen. Magtitiwala pa rin ang puso namin sa mga salita mo. Panginoong Hesus, salamat po. Kaya mong ibigay sa amin ang lahat ng mabubuting bagay na aming kailangan at pinatunayan mo iyan, O Diyos. Dahil bago pa lang likhain ang tao, nilikha mo na ang lahat ng pangangailangan ng tao sa daigdig nito. Subalit, Panginoong Hesus, kung wala ka sa buhay namin, walang saysay ang lahat ng ito. Amen. Ikaw ang tunay na kailangan namin
Ikaw ang tunay na kayamanan sa buhay po namin. Yes, Lord. Patuloy mo, Panginoong Hesus, pagpalain ang puso po namin at turuan magtiwala sa iyo, O Diyos. Turuan manalig magtiwala sa kabutihan mo, sa pagmamahal mo, sa magagawa mo sa buhay po namin. Panginoong Hesus, dalangin ko po ang iyong mapagpalang kamay, ang siyang patuloy na wat manatiling may hawak ng aming buhay habang kami naririto, O Diyos, malayo sa aming mga mahal sa buhay. Itago mo kami lagi sa iyong kalinga. Maging ang aming mga mahal sa buhay, katagpuin mo, Panginoon, ang kanilang puso, Panginoong Hesus. Kung paano ka nagpapakilala sa amin, Panginoong Hesukristo, kung paano mo binubuksan, O Diyos, at binibigyan liwanag ang aming puso't isipan na mabatid namin ang iyong pagmamahal, ang kabutihang magagawa mo sa buhay namin. Dalangin namin, buksan mo ang puso't isipan ng aming mga mahal sa buhay nang makilala kanila ng lubusan, nang hindi po sila magtitiwala sa kanilang lakas o kanino paman, bagkus lubos silang magtiwala sa iyo, Panginoong Hesukristo. Salamat, Panginoong Hesus, sa lahat ng aming mga pagkukulang, Panginoong Hesus, sa aming minsan mga pag-aalinlangan, Panginoong Hesukristo, sa aming minsan pananangan sa magagawa ng tao at sa aming sariling kalakasan. Patawarin mo kami, Panginoong Hesus. Patawad, Panginoong Hesukristo, at linisin kami ng iyong banal na dugo, Panginoong Hesus, sa lahat ng ito, Diyos, na kung saan nagpaparumi sa aming puso. Linisin mo kami, Panginoong Hesus, at dalangin namin, Panginoong Hesukristo, maghari ka sa buhay po namin. Tulad ng iyong pangako, huwag mo kaming iwan, huwag mo kaming pababayaan. Amen. Ikaw ang ninanais ng puso po namin na makamtan sa buhay po namin, makasama sa bawat sandali, dakilang Diyos naming nasa langit. Salamat po. Taas natin ang mga bagay na nais natin taas sa ating Panginoon. Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng bugtong mong anak na si Jesucristong ipinagkaloob mo para sa aming katubusan, narito, Ama, ang aming mga kahilingan. Ikaw ang nakakaalam ng lahat ng ito. Nananalig kami at nananampalataya, Ama naming nasa langit, na sa mga sandali na ito, nalulugod kang ibigay ang aming mga kahilingan tulad ng pagkakaloob mo sa amin ng bugtong mong anak na si Jesucristo. Ama, ang biyaya ng magandang kalusugan, kalakasan, Ama, ay ipagkaloob mo sa aking mga kapatid. Sa aming mga mahal sa buhay, ang biyaya ng magandang kalusugan, kalakasan, ipagkaloob mo. Maging sa aming punong lingkod, Ama, hinihiling namin, ipagkaloob mo sa Kanya ang magandang kalusugan, kalakasan na Kanyang kailangan, Yahweh El Shaddai, sa ngalan ng Panginoong Hesukristo. At dalahin ko, dakilang Diyos, punuin mo ang aking mga kapatid nito at aming mga mahal sa buhay ng mabubuting bagay na aming kailangan araw-araw. Higit sa lahat, punuin mo ang puso namin ng mga salita mong aakay sa amin sa matuwid na pamumuhay. Salamat, Ama, at inaangkin na namin ang mga kahilingan na ito ay iyon ang ipinagkaloob sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Papurihan natin, pasalamatan ng ating Panginoong Jesucristo at patuloy kayong samahan ng Diyos sa lahat ng inyong gagawin. Sa Diyos na tapat, salamat sa Kanyang linaw, salamat ibinigay na silas
Sasalin natin ang Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Siyang naghahangad ng pagkukop ng kataas-taasan at nanatili sa kalingan yung makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon mo katahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tayong kong pinagkatiwalaan. Ika'y liligtas niya sa panganib sa umang nabitag. At kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak, at sa kalingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya ay tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaang paglusob pagsapit ng araw. Ni sa ano pamang darating na salot pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamaan ng araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ika'y magmamasid at sa panonood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinaparusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang, at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabutin, ika'y mapahamak at walang daratal. Kahit anong uri mga paghihirap sa iyong tahanan, susuguin niya ang maraming anghel, sila ang susubaybay. Kahit saang dako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay itatayo ka't silang magtataas, nang hindi masaktan ng mga paa mo sa batong matalas. Kahit nang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maano sa mga serpiente at liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa'y pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak ng tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaring ipinid ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupaing ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandali ng bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at talikdan ng kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Wala mo na pong aalis sa mga workers po. Wala daw